Saan basically ano yung pinag-uusapan niyo sa loob habang nagbabantay kayo kay Atty. Lopez? Meron ba siya kinukwento? Puro naman, puro lang naman mga casual na usapan. Tatawanan kami. Pinapasaya namin. Trying to calm her down. So, pinapasaya namin. Pinapatawa. Matawag pa si sir. Smile. Sir, pag bumalik si Baby Sara mamayang gabi, aalis na po ba kayo sa ito po? O sasamahan niyo pa? Samahan pa rin naman. Sir, palarawan lang ng sitwasyon nyo. Since, kumusta yung quarter, malaki ba? Paano kayo natutulog or paano kayo natulog kagabi? Malaki naman yung kwarto. Malaki yung kwarto. Pero sa kwarto ni Laika, ito si Inday, ando yung mga Indian. Sa harap ng kwarto nila, may isang kwarto rin na pinagamit sa atin. Ando na ko ng sabay. Sir, tatawid lang ako doon. Binibisita ko lang sila. Sir, nabanggit ba ni Atty. Lopez kung may communications na yung House Committee on Good Government? Yan bukas mag-imbestiga sila kung pagkakaluin siya. Hindi pa niya nabanggit, pero hindi pa siguro siya physically capable na bumiyahe at mapumungan o considering her medical status. Baka hindi ko masigurado. Sir, ano na lang po siguro ang reaction niya po natin sa bantama po ni Bibi Sara kay House Speaker Martin Romualdez, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po siguro masasabi po natin sa sinabi po ni VP po kahapon at saka ngayon po na hindi po siya tolerate po na Senate President Jesus Cordero at saka ng PNP at ng mga ibang House Representatives po. As I have said, may kondisyon yung kasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yan, kung patayin mo na siya. Bago niya ipapatay. Kumaga, wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Gano'n lang sinabi niya. If that's so, Sen, naniniwala po tayo na hindi yung threat. Naniniwala po tayo na hindi yung threat, if that's the case. Hindi ko masabi, ay sila, kinukonsider ka kailangan active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang gano'n lang. Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang gano'n. Pero will that be okay, sir? Ha? Will that be okay? Nagaling sa Vice President herself. Well, sino bang magsabi na okay yan? Lahat naman tayo ayaw natin ng violence. Ayaw natin ng harm. Di ba? Which everyone has. Pero considering the situation, intindihin natin yung kanyang masyado na siya nagigilid. Masyado na siyang feeling talagang parang pinagkaisahan. Ganon. So, normal reaction ng tao yan. Intindihin natin. Sir, yung PNP, meron nga po silang civil investigation and you were a former PNP chief regarding dun sa Senator Bibi Sara. Do you think, sir, it merits an investigation on the part of PNP? Well, anything that concerns the President should be taken seriously. So, well yan mechanical yan. Do not disregard anything. Pag narinig mo yan, yung tutuyo siya. Imbestiga ka. And I'm sure, meron silang ma-find out after the investigation. Bahala na sila kung ano ma-find out. Sen, saan niyo po nakikita ang direksyon nito, yung trajectory nito mga nangyayari ngayon? Direksyon. Tanungin mo na lang siguro yung mga sino bang nag-contempt kay Laika. Sir, ano na lang po siguro, what's next na lang po siguro, sir, ngayon na sabi niyo po kahapon na unjustified po yung na-transfer na po siya sa correctional facility. So, ano lang po siguro ang next move natin po, dyan, sir? Pipilitin nila yan. May abogado naman si Atty. Laika.
you can seek redress from the court. So, punta tayo sa legal. Dapat. Sa last na lang may part, sabi ni VP dun sa SMS niya, request ni Attorney Lopez na may nakastambay na abogado 24/7. Meron po ba ngayon na abogado dyan sa ward? Meron. So hindi po umalis? Nagpapalitan sila. Okay. Nagpapalitan sila. So, siguro pangalawa, pangatlo ko na nakikita yan. No? Pero hindi lang po isa, Sen. Ha? Hindi lang isa. Hindi lang isa. Naglilibuhan din sila. Okay. Thank you. Sen. Mensahe sa lahat ng mga supporters. Again, words yung ating pasasalamat sa kanilang concern sa ating Vice President at sa kay Attorney Laika Lopez. Maraming salamat sa inyong simpatiya at suporta. Ano po yung advice ninyo, Sen, until lang nasa labas pa rin po yung mga supporters? Well, hindi ba natin sila pwedeng i-control, no? Hindi sila pwedeng pigilan. That is a show of their manifestation niya na kanilang self-expression. As long as they are doing it peacefully, no violence, wala silang binabayunin na batas. So, okay lang sa akin, andyan sila. May karapatan naman tayo lahat na magpalabas sa atin sa loob. Okay, maraming salamat, Sen. Sa pagkakataon ito, makakapanayam natin live si Senador Bato de la Rosa hinggil pa rin sa naging paglilipat sa Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Nasa ating komunikasyon, Senador Bato de la Rosa, magandang hapon po sa inyo. Si Wedge po ito. Magandang hapon sa iyo, Wed, sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat. Senador Bato, napakainit ho ng mga pangyayari mula kaninang madaling araw at ito hanggang ngayong hapong ito. Unahong tanong muna namin, kamusta ho si Vice President Sara Duterte? Kamusta ho si Attorney Lopez? Kamusta ho ang sitwasyon nila ngayon dyan? Wala po hong tulog si Vice President Sara? Yes, Wed, no? Sa ngayon, nakatulog na siya ng around 10 minutes. Nakatulog na siya 10 minutes tapos nagising na naman ulit si Vice President Sara. Si Zulaika naman, si Attorney Lopez ay yan pa rin, nag-hysterical pa rin. Makakita ng naka-uniforme ay parang naninigas at problema sa kanya, yung katawan niya ay parang immobilize yung buong katawan niya. Hindi makagalaw. Nakapagsasalita siya pero hindi gumagalaw yung katawan. Makita mo kanina yung kinakarga siya sa sasakyan papunta sa wheelchair. Talagang wala talaga, zero power. Totally discharged, hindi lang lubat. Parang walang power yung katawan niya. I don't know anong nangyari dito. Senator Bato, gusto ko lang